Pero ang gagawin ko dito, hindi ko na siya i-uproot, sisingit ko na lang sa walang. Actually maganda naman yung ating garden. Yung mga natira dito, napansin ko meron ditong mga ilang bakante na pwede pang pagtamnan ng ibang variety, ayan. So para hindi siya mapunggos. Hello everyone, this is Sir Misunaw Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kanina po nagdaan ako dun sa, kung maalala nyo, may binaklas tayo yung ating House of Paul, natira dong mga halaman, same varieties, tapos merong ilan dun na mga madadalang na. So ngayon nag-decide ako na lagyan ng ibang varieties pa ng halaman, at dagdagan sila kasi parang gusto ko parang maging wall garden siya, kapag gumapang na sa pole at nagsanib-sanib na sila, maganda na magkaroon sila ng parang bagong attraction dun sa ating garden, Papakita ko yan sa ating pagbabalik at kung paano gagawin natin dyan, panuurin nyo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po nandito tayo dun sa area na pinagbaklasan natin ng House of Paul. Napansin ko meron ditong mga ilang bakante na pwede pang pagtamnan ng ibang variety, kasi napansin ko na itong mga natira dito halos pare-pareho ng varieties, and naglagay tayo ng mga ganito sabit-sabit, pero iniisip ko kung dagdagan pa natin ng halaman, So pakita ko muna sa inyo to, yung ating garden dito, yung mga mga pole na yan na merong mga halaman. Tapos tingin tayo sa ating garden kung ano yung pwede nating mailagay dito para magkaroon naman siya ng ibang touch or magkaroon ng kakaibang halaman naman dito, So actually maganda naman yung ating garden, yung mga natira dito kasi may mga photos dito, merong ilang philodendrons, and okay pa naman siya. Ngayon parang feeling ko dito sa side na to puro syngonium yung natira, yung mga syngonium din. And yan mo, sa sobrang init, tanggalin natin yung dahon nito. And yan, masyado kasing itong klase ng syngonium na isa na to, masyado siyang parang leg o mahaba yung pinaka ganito niya, So iniisip ko na bawasan sila, at lagyan ng ibang varieties naman. Pero anyways, marami naman dito. Meron tayo ditong monstera, meron pa tayo iba ditong syngonium, kaya lang puro syngonium, iba-iba nga lang varieties, iniisip ko meron pang mga natitira dito katulad nito, ang dayang nung nakatanim, lagyan natin ng ibang varieties, meron tayo dito iba't ibang klaseng photos. Pero ito yung variegated ko na yan, Peru. Kaya lang ang problema sa kanya hindi naging variegated, parang nawala yung variegations. Meron ako na purchase na bago, sasamahan ko dito kasi yun ang gustong gusto ko talaga, yung variegated nito. Tingnan ko kung mapapalago ko, ilalagay ko dito. And ayan, tapos dito siguro ibang klaseng philodendrons yung mga may variegations, kasi mapapansin nyo yung mga natira may mga green doon lang may mga variegations, yung mga photos, tsaka ito yan. Pero yung iba natin kasi parang super green, so para magkaroon siya ng attraction, lalagyan natin siya at haluan ng mga variegated na plants, so hanap ako ng mga iba't ibang klaseng variegated doon. At tapos ito pala, dadali namin sa Pangasinan to, yung ating mga halaman dito. And yan, medyo na sunod yung iba doon, yan, ito kakarga natin, so dito muna in-standby yan kasi nga
wala na mapaglagyan doon, no. Ito dadalhin natin Pangasinan. Pero for the meantime, ito muna tayo mag-concentrate. Yan, daming gawain sa garden. Naku, huwag nyo pong pabayaan. Ito yung nakaraan, no. Tingnan nyo nangyari, no. Matanggal na rin yung mga yan, mapalitan na lang ng bago kasi nakat yung pinaka stem niya na nakaraan nagbaklas tayo na uga. So yan, di kinaya, no, yung ating ano, kasi pag once na nabunot po yan sa lupa or kaya nagalaw yung roots nila, maaring pong maganyan yung kalabasan, no. So may mga dry tayo dyan. Ang gawin natin, tatanggalin na natin. So samahan nyo muna ako, kuha muna tayo ng mga halaman na itatanim. So ito yung variegated paru, isasama ko doon to. Pero ang gagawin ko dito, hindi ko na siya i-uproot, ano. Sisingit ko na lang sa walang laman. Ang ganda ng kanyang variegations. At yan, o, tingnan nyo. Ayan, may sunog yung dahon yan, o. Yan, sasama natin yan. So ito naman, kuha tayo nito, o. Josebo Uno, ang gandang Josebo Uno ko dito, no. Pero ayan, kuha tayo dito, tasin natin tong isang Josebo Uno dito. Ayan, tapos ito rin, magpitas tayo ng yan, Paraiso Verde, no. Yung Paraiso Verde ko dito, yan, o, ang laki na, o, may bago na namang sumupling. So dito lang ako putol ng putol, no. Gawin ko, puputulin ko tong Paraiso Verde, maglalagay din ako doon, ano, kasi ang ganda. Medyo itong Paraiso Verde natin, dami ko nang nakuha dito, dami ko na rin naipamigay na, tapos na ibenta, no. So ang dami na talaga na naging babies nitong Paraiso Verde natin. Itong Josebo Uno ko naman, dati ito yung muntik nang mamatay, kung naalala nyo sa vlog ko, pero ngayon medyo slow grower siya, pero ayan, o, meron na rin sa kanyang naputol, ano. Anyways, tingnan natin kasi baka mamaya kung puputulin ko naman to, kailangan humaba muna siya ng humaba, ano, para meron akong pagkuhanan, kasi baka mamaya pag pinutol ko di tumubo. Anyways, ayan, and tingnan pa natin yung isa kong ganito. Ito, ang lalaki na ng mga dahon niya. Yung pinutol ko to, pinutulan ko to, yan, dinala natin Santa Maria, yung pinaka top cut niya, pero ngayon lumaki na uli yung mga yan. So maghahanap ako ng mga philodendrons na pwede kong ilagay doon, no? So maghanap pa tayo dito ng ating makukuha, no. Grabe naman to. Ito pa rin, no, Paraiso Verde pa rin, ano. Ito talaga yung nakukuha ko ng mga seedlings ng Paraiso Verde. Meron pa din dito. Ito yung pinaka mother plant dun, pero tingnan nyo, oh, ang dami natin nakuha. Kuhaon tayo nito, tapos yan, dagdag natin doon, no. Ganda talaga ng mga Paraiso Verde. So ayan po, at gugupit na tayo. Di tayo gugupit, no. Ayan. And ayan, nakagupit na tayo ng Paraiso Verde. Meron na siyang tumubo na aerial roots, and mainam yan kung meron ng aerial roots. Pwede na po yan, no. Tapos kukuha ko ng Josebo Uno natin, para lang tayong nag-ano dito, gathered dito ko puputulin. Yan, and I hope sana tubuan ulit yan, ano, ng Josebo Uno. Pero ayan, kinit natin dyan. Pagputol nyo po, make sure na meron ng tumutubong mga roots, no, sa nodes, para mas mabilis. At yan, para makarecover kagad. So eto, putol natin dalawa na yan. Yan, tapos titingnan pa natin yung nandoon, ano, kung ano yung mapuputol natin. So ayan, hanap pa tayo dito. Dito, putulin natin to, no? So ito natin putulan. Ayan, nakaputol na naman tayo. Another yan, Paraiso Verde, no? So eto na nga po yung mga nakuha natin. Alam nyo, ang dami kong hinahanap na varieties ng philodendron ko na wala na, no? Kaya kanina ay nakakita ko ng Pink Princess. Sana masave natin to. Tingnan mo na, may Pink Princess ko, parang hindi ko alam kung mabubuhay pa to, pero ililipat ko doon baka sakali. Ayan, meron, yan na lang ang Pink Princess ko, wala na. Pati yung White Princess, ayan na lang, oh. Hindi ko alam kung nasaan yung mga hilong-hilo na ako kahanap, ano, pero mostly philodendrons yung mga hinahanap natin, ano. Anyways,
Siguro ito kasi yung pinat ko kanina. Ang gagawin ko is talagyan ko yan ng cinnamon para yan, pag sinaksak natin hindi ma-fungus, ano. So meron ako dito ng cinnamon ground, lagyan muna natin. So ito na, lagyan na natin ng cinnamon ground powder. Ayan, ganyan lang natin maglagay, ano. Ayan, minsan ito, ganyan lang. Tapos ang gagawin natin is ayan, lagyan natin dito. Ayan. So para hindi siya ma-fungus, yan ang ginagawa ko dyan. So yan, and ayan, yung mga bagong cut natin, ano, talagyan natin yan. Itong Josebo Uno natin, yan, talagyan na rin natin yan. So ganyan lang naman tayo maglagay, oh. Para hindi siya mapungkus. Ayan pa. Ayan, ano pa ba yung mga kinat natin dito? Yung isa pang Paraiso Verde. So ano natin ito, and lagyan pa rin natin yan dito. So yan, tapos nililipat ko na lang din yung mga yan, mga maliliit natin, ano. Siguro hindi ko man tatanggalin itong pinaka old na leaves, pero I hope na ito mabuhay, no. Pero feeling ko naman mabubuhay yan kasi simula nung binaklas namin yun, talagang yung dilig namin doon, iniingatan na namin na matuyo, ganun. Pero sa sobrang init talaga ng panahon, hindi natin maiwasan yung mga halaman natin. Huwag kayong maglagay ng mga halaman doon sa mga hindi nyo makikitang area, no. Kasi once na nilagay nyo siya doon sa hindi napapansin lagi, bihira nyong mapuntahan ng dilig, o ang mangyayari dyan, maaring maneglect. Tapos pagkita-kita nyo na, it's either tuyo, patay, tuyo mga dahon. So ganyan yung nangyayari sa akin ngayon, na sa dami ng halaman ko, minsan kung saan siya nasisingit, and minsan napakatagal ko bago balikan yung area na yon. Ang nangyayari sa kanya is namamatay dahil nga sobrang init ngayon, ano. And ayan, ibauna natin itong mga nakuha nating halaman dun sa ating isang area na yon. Hindi ko pa alam kung ano itatawag ko sa area na yon, pero I'm sure kapag lumaga to at talagang makita yung mga variations na makakadagdag ng attraction doon. So ayan, magtatanim na tayo at lalagyan natin itong mga philodendrons natin na nakuha dyan sa mga bakanting pasuan. Medyo maluwag, so So yun na yung mga naitinim natin, ano. At natin idagyan pa natin sila ng lupa sa pabayan. Ayan, ito ayan, and sana yan, mag-drive sila dito sa pwesto nilang bago, no.
So lagi naman ditong bibigyan ng atensyon. Mas magaling sa isa dito. Ito. And so yun na. Natapos na po natin yung ating mga tinanim dyan. And ito pala yung isa. So ito iipit ko na lang dito. Kung na siya babaguhin ng pwesto, no? So tingnan natin kung may mapapagsingitan tayo dito. Feeling ko naman makakasingit tayo dito. Mahirap na tanggalin kasi nakakapit na yung mga photos natin sa may dingding. So feeling ko konting-konting usod lang yung magagawa natin dito. So iusod lang natin sila yan para lagyan natin ng space dito yung ating yan, pero no, na variegated. Mas maganda yung araw niya dito, tapos mas mapoprotection mo siya dyan. So gawin muna natin dito yung mga paso natin iba. And wait lang, para makapag siksik tayo, no? So tingnan natin yung mga iba dito ng mga madidilawin tayo. So, okay, ayan, usod natin yan, and ito is usod natin ito yan, para dito natin lagay, no? Yan. So ayan, nakapaglagay na tayo ng space dito. Yan, dito na yan. Perfect. No, perfect. Medyo mali. Ayan. Ayan, gagawin na natin. Medyo tago na natin para. Ayan. Oh, yan. Sana walang gumapang dito ng ibang mga gumagapang na kung anit-anit para hindi maapektuhan yung ating palitan. So ayan. Yan, sana work yan yung yan na po yung pinalabasan ng ating pagtatanim, ano. And I hope talagang lumaki sila dyan para may iba namang varieties dito sa side na to, no? So ganyan yung gagawin ko. Maglalagay ng mga iba't iba pang halaman dito para maiba naman yung itsura nitong ating garden, para maging parang wall garden na rin siya, no? So ito baka saksikan natin yan ng mga naka-horizontal na yan, mga pole pa para umapit siya, no? At maging parang wall garden na rin ito para maganda magpa-picture dyan. So ayan mga ka-NDP, ang init ng panahon, and thank you sa inyong panonood ngayong araw na ito at sa pagsama sa akin sa pagtatanim. At ayan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na page nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.